Actually, ako lang talaga yung nakahanap ng ugat eh. Kung i-analyze ninyo. Doon pa lamang doon sa sworn affidavit ng mga Diskaya. Kaya ko naman sila iningganyo na tumestigo kayo sa ilalim ng Witness Protection Program. Alam ko ang hirap ng pag-identify nung pinakamalaking isda. Walang gustong magturo. Lahat sila takot eh. Ngayon, nakikita ko yung pangangailangan na matukoy mo talaga kung sino yung ugat. Dahil yung una kong, yung aking opening statement, baha eh, di ba? Baha. Sabi ko, we will get to the bottom of this. So yung pangalawang hearing, sinabi ko, kayo pong mga contractors, pag-isipan po ninyo mabuti ito. Meron po tayong batas na naglalaan ng proteksyon sa mga gustong tumestigo sa mga ganitong klase ng mga kaso. Alam namin ang panganib, alam namin ang disadvantage, maaaring natatakot kayo, pero nakalaan po ang proteksyon na nandyan sa ilalim ng batas. Pero ang kinakailangan lang, tulungan po niyo yung Estado, kailangan nating ma-identify, kailangan nating matukoy kung sino yung malalaking isda na yan. Pangalawang hearing, lumabas yung mag-asawang Diskaya. May dala-dalang sworn affidavit. O yun, isipin mo, nabigla na lahat dun eh. Nakita nila na sa una pa lang salita nila, 17 congressmen ang kanilang idinawit na ron. Hindi lamang yun. Nung nabanggit yung 17 pangalan ng congressmen, dalawa doon ang nagsabi daw, nandun sa kanyang ano eh. Halimbawa, sabi niya rito, sa paragraph 23 nung kanyang September 6 na 2025 na affidavit, karamihan sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para kay Saldico na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Sa paragraph 26, si Kong Jojo Ang naman, lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldico. Sa mga kapatid, dito pa lamang eh, ang dami niya nang binanggit eh. Papunta doon. Ngayon, kapag ito'y binasa mong mabuti at ibabase mo sa mga sumunod na pangyayari, nagkaroon ng kaugnayan, na-corroborate eh. Kasi nung mag-testify si Alcantara, binanggit niya si Saldico eh, na nagmi-meeting sila sa Shangri-La BGC. At lahat kanya, sabi niya, napag-usapan ang plano ni Saldico na sumubok ng magbaba ng pondo sa distrito ni Alcantara. Ito, at nung lumabas din si Bryce Hernandez, ganun din. Corroborated lahat. Binabanggit ito eh. Hanggang sa mailabas nung mga huling hearing na yan, yung Master Sergeant Marine Orly Gutesa. Yun naman, tukoy na tukoy. Mula kay Saldico, kinonekta niya kay Speaker Martin Romualdez. Paano kung nililis, dinidiretso ko nga, ikaw nga, kinakanal mo, ako dinidiretso ko eh. Magkakarugtong. Hindi ba ako nakita mo yun sa akin, walang sino man ang nakapaggawa nito eh.